Sa ngayong araw na ito, maligayang pagdating sa ikalimang araw ng digmaan sa gitnang silangan. Umupo ka na at ihanda mo na ang iyong sarili dahil sa bilis ng mga pangyayari, mukhang matatagalan pa bago ito matapos. Sa ngayong araw, mas maaga ngayong linggo, idineklara ng IRGC na wala silang kinikilalang red lines. Ipinakita ito bilang simbolo ng kanilang matinding paninindigan. Isang malinaw na mensahe na handa silang tumbasan ng anumang ihagis laban sa kanila ng Washington at Jerusalem. At sa mga sumusunod na araw, ginawa nila ang lahat upang patunayan yun. Hindi lang laban sa puwersa ng Israelo-Amerika, kundi maging sa mismong mga bansa sa Gulf na ilang buwan ding nakikipag-ugnayan sa Washington upang pigilan ang pagsiklab ng digmaan na ito sa simula pa lamang. Isang napakabangis na paraan ng pagpapakita ng pasasalamat, hindi ba? 5 araw pa lamang ang lumilipas pero ang mga mapa ng mga bansang nadadamay at nangangarib ay mas lumalawak kaysa noong unang bumagsak ang mga bomba. Pagkaraan ng maraming taon, maaaring balikan ang araw na ito bilang eksaktong sandali na kung kailan tuluyang gumuho ang mas malawak na gitnang silangan, isang pagbagsak patungo sa kawalan. Ano na nga ba ang nangyayari ngayon sa Middle East? At mas lalawak ba talaga ang digmaan na ito? Iyan ang bibigyan namin ng kasagutan. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Into the Void. Sa oras ng pagre-record na ito, nasa ika-5 araw na tayo ng kampanya ng Estados Unidos at Israel laban sa Islamic Republic. Ang pinakamatinding air campaign na nasaksiyan ng gitnang silangan mula pa noong 2003 invasion ng Iraq. Mahigit 1,000 na mga bala at bomba na ang pinakawalan ng pinagsarid na puwersa sa hindi mabilang na target at kamakailan ay sumabak na rin ng mga B-2 stealth bombers para lalo pang palakasin ang opensiba. Sa loob lamang ng 12 oras, napahina na ang air defense ng Iran at mula noon ay halos malayo nang nakakapag-operate ang mga eroplanong pandigma sa impapawid ng bansa. Dahil dito, nagawa ng Washington at Jerusalem na sirain ang tinatayang kalahati ng mga missile launcher ng Iran. Noong nakaraang araw, naghulog ang IDF ng mahigit 250 munition sa isang bugso pa lamang na ayon sa kanila ay tumama sa leadership compound ng Remen sa sentro ng Iran. Ayon sa halos lahat ng official sa administration, ito pa lamang ang unang yugto. Sinabi ng US Secretary of State na sa Marco Rubio na ang pinakamabibigat na tama ay darating pa lamang. At sa kasaysayan, kapag nagsasalita ang mga pangulo tungkol sa haba ng isang digmaan, kadalasan ay hindi nila pinapalaki ang tinatayang tagal nito. Ang unang bugso ng pag-atake na nagresulta sa pagkawala ng Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei ay tumama rin sa malaking bahagi ng kanilang pinakamalakas na liderato, dahilan upang maguluhan ng bansa at sa ilang aspeto ay tila umaandar na lamang sa autopilot. May mga ulat na ang ilang bahagi ng chain of command ay tuluyan ng hindi gumagana. Ang ilang military command at mababang ranggong opisyal ay napilitang umasa sa mga lumang nakahandang utos, habang ang iba naman ay tila hindi na alam kung ano ang mga susunod na hakbang. Sa gitna ng kaguluhan na ito, isang leadership council ang binuo noong linggo, binubuo ng Pangulo, hepe ng Hudikatura at isang member ng Guardian Council upang pansamantalang mamahala sa bansa hanggang sa ang Assembly of Experts ay formal na makapili ng bagong Supreme Leader. Isang proseso na sa normal na kalagayan ay nangangailangan ng masusing deliberation ng lahat ng 88 na member nito. Pero malinaw na hindi ito normal na sitwasyon. Tandaan din natin, 2 pa lamang ang naging Supreme Leader sa buong kasaysayan ng Islamic Republic. Kaya hindi ito isang pangyayaring madalas mangyari. Habang patuloy ang pambobomba at wasak ang malaking bahagi ng communication dahil sa sariling ipinato na internet blackout, itinulak ng IRGC na pabilisin ang pagtatalaga ng susunod na Supreme Leader kahit pa ito ay lumihis sa mga legal na nakasaad na proseso. May mga ulat na inililipat ng umano sa semi-remote format ang pagpupulong ng Assembly of Experts. Magkakaiba talaga ang naging balita tungkol sa aktwal na nangyari. May ilang outlet na nagsabing magpapatuloy pa sa loob ng linggo ang deliberation. Samantala, iniulat ng opposition media na Iran International na nahalal na raw si Mujtaba Khamenei bilang susunod na Supreme Leader. Sa ngayon, hindi ito makumpirma ng independent, subalit wala ring malinaw na indication na mali ang ulat. At kung totoo man ito, isa itong matinding irony sa buong sigalot na ito. Ang 1979 Revolution ay isinulong upang ibagsak ang isang namamanang monarkiya. Subalit makalipas ang halos kalating siglo, tila nagiging ganon din ang anyo ng Islamic Republic. Si Mujtaba ayon sa mga ulat ay may mid-level na position lamang sa hanay ng clerical at nagtuturo ng Shiite theology. Hindi siya kailanman humawak ng formal na position sa government. Gayunpaman, matagal na siyang nagsilbing mahalagang tagapamagitan sa pagitan ng Supreme Leader at ng mga network ng Guard Command. May ilang pagsusuri na nagsabing napili siya dahil pwede siya sa kahit anong direksyon na tatahakin ng Remen kung makakaligtas man ito sa digmaan. Kung pipiliin nilang ipagpatuloy ang laban, mayroong siyang background upang panindigan ito. Gaano man kapangit ang sitwasyon, at kung mapipilitan namang pumasok sa isang masakit na kasunduan sa Washington, siya ay isa sa ilang personality na may sapat na credibility sa hanay ng mga hardliner
upang may presenta ito ng hindi nagmumukhang ganap na pagsuko. Bahagi rin ng kalituan sa halalang ito ang umano'y nangyari habang ito ay sinasagawa. Inatake ng Israel ang compound ng Assembly of Experts sa COM kahapon at ayon sa mga Israeli source, tumama ang mga airstrike habang binibilang pa ang mga boto para sa bagong Supreme Leader. May lumabas na mga footage ng gusaling winasak ng bomba at ang sangay na headquarters sa Tehran ay tinamaan din noong nakaraang araw. Iginiit ng Iran na na-evacuate na ang gusali ng COM, subalit nananatiling malabo ang mga detalye. Subalit maaaring mas mahalagang tanong kaysa kung sino ang mamumuno ay kung kakayanin pa bang manatiling buo ang bansa. Ayon sa isang ulat na ibinahagi ng OENT Defender, nakikipag-usap umano ang CIA sa Kurdish opposition sa loob ng Iran at Iraq tungkol sa posibleng pagbibigay ng suportang militar na kung saan mayroong malinaw na layunin na magpasiklab ng isang popular na pag-aaklas. Iniulat din na nakipag-usap si Trump kay Mustafa Hijri, leader ng Democratic Party of Iranian Kurdistan. Ayon sa matataas na opisyal ng Iranian Kurdish, inaasahang lalawak ang mga Kurdish paramilitary force sa isang ground operation sa kanlurang Iran sa mga darating na araw. Maaring sa maikling panahon ay magtagumpay itong Italia ang mga security forces ng Iran sa reyon. Subalit sa mas malawak na pananaw, maaari itong magdulot ng napakalalim na destabilization sa inaharap ng buong Iran. Halos isang bagay lang ang pinagkakasunduan ng Islamic Republic at ng mga opposition figure tulad ni Crown Prince Reza Pahlavi na ang paghihiwalay ng mga reyon batay sa ethnicity at ang tuluyang pagkakawatak-watak ng Iran ay isang red line na hindi nila susuportahan o papayagan sa anumang sitwasyon. Running dry. Kapag may digmaan, isang simpleng katotohanan ng laging umiiral. Kapag nanuntok ka, malamang nasusuntok din pabalik ang kabila. Kaya hindi na dapat ikagulat at tumutugon ng Iran sa Operation Roaring Lion sa pamamagitan ng malawakang ganting atake kabilang ang mga target na base ng US at mismong Israel. Umabot pa sa punto na idineklara ng IRGC na wala silang kinikilalang redline at ipinakita nila ang kanilang mga hakbang bilang depensa sa kanilang sarili. Subalit ang mga aktwal at tinamaan ng kanilang mga missile at drone ay higit pa sa simpleng self-defense at nagsisimula ng magmukhang maaring magtulak ito sa isang mas malawak na digmaang pangreyon. 5 sa 6 na member ng Gulf Cooperation Council ang mayroong malalaking military installation ng Amerika. At malino na sinabi ng Iran bago pa man sumiklab ang labanan na magiging lehitimong target ang mga bansang ito sakaling magkaroon ng digmaan. Kahit pa hindi mula sa mga base na yun, inilunsad ang mga atake ng Amerika. Sa Manama, kabisera ng Bahrain at tahanan ng headquarter ng US Navy Fifth Fleet, tumama ang mga Shahid drone sa mga residential high-rise at doon pa lang nagsisimula ang lahat. Sa mga suburb malapit sa Doha, isang missile ang bumagsak sa mataong lugar na malayo sa alluded airbase ng Amerika. Subalit ang pinakanakagulat na pinsala ay ang nangyari sa Dubai. Bagamat na-intercept ng UAE ang karamihan sa mga papasok na projectile, sobrang dami ng sabayang pag-atake kaya ang mga debris mula sa mga nawasak na missile at drone ay umulan pa rin sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Kabilang ang pagtama sa Fairmont Hotel na 15 minuto lamang ang layo mula sa Burj Khalifa. Sa kabuuan ng mga estado ng Gulf, mahigit 500 ballistic missile at mahigit 1,100 drone na ang pinakawalan ng Iran. At hindi pa kasama rito ang patuloy ng mga ataking nakatutok sa Israel. Kung may pinakamalaking understatement man ngayong linggo, ito na yun. Hindi natuwa ang mga bansa sa Gulf sa mga pangyayari na ito. Ang Qatar halimbawa ay matagal lang pinagyayaman ng papel bilang tagapamagitan at gumugugol ng ilang buwan sa mga pagsisikap na pigilan ng mismong digmaan na ito. Subalit ngayon, iniulat na ang Doha ay pumasok na rin mismo sa digmaan. Iniulat ng ilang Israeli media na nagsagawa umano ang Qatar ng mga ganting atake laban sa mga missile launch site sa loob ng Iran. Gayunpaman, itinanggi ito ng mga opisyal ng Qatar at iginigiit na hindi sila sumali sa coalition laban sa Iran. Bagamat hindi pa ganap na malinaw kung talagang may pambubobang ang naganap, isang bagay ang sigurado, hindi natuwa ang Doha sa mga hakbang ng Tehran. Kahapon, pinabagsak ng Qatar ang dalawang Iranian Su-24 fighter jet na papalapit sa kanilang airspace. Mahigit 100 missile at drone rin ang kanilang na-intercept, kabilang ang isa na umano'y nakatutok sa Hamad International Airport at naglabas sila ng isang hindi pangkaraniwang matapang na payag at ito ay ang ganitong mga pag-atake ay hindi mananatiling walang kapalit. At hindi nag-iisa ang Qatar. Nagbabala rin ng Saudi Arabia, UAE, Kuwait at Bahrain na maaari silang gumanti kung kinakailangan. Ang isa sa mga pinakamalaking alalahanin ng mga bansa sa Gulf ay ang kakulungan ng Patriot Interceptor missile. Ang pangunahing sandata para pabagsakin ng mga papasok na missile ng Iran. At kung pagbabasihan ng mga ulat, mukhang seryoso ang sitwasyon. Ayon sa Bloomberg, maaaring maubos ang stockpile ng Patriot missile ng Qatar sa loob lamang ng 4 na araw sa kasalukuyang bilis ng paggamit. At ang datos na yun ay mula pa sa 2 araw na ang nakakalipas. Mas may kaunting kalamangan ng UAE, subalit ayon sa mga ulat, delikado na rin ang kanilang inventaryo. Sa kasalukuyang konsumo, maaaring maubos ito sa loob ng 1 linggo o mas maaga pa. At ang pagre-resupply ay hindi kasing simple ng pag-order lang ng panibago.
Ang Estados Unidos ay gumagawa lamang ng humigit kumulang 50 hanggang 60 Patriot interceptor bawat buwan. At ang kasalukuyang lead time para sa bagong order ay umaabot ng halos 3 taon. Dagdag pa rito, marami sa mga interceptor na ito ay naitalaga na para sa Ukraine, pati na rin sa mga NATO ally sa Eastern Europe at sa Pacific na naghahanda laban sa posibleng tensyon sa China. Hindi rin mura ang mga ito na umaabot sa halos $3 million bawat isa at sa ilang pagkakataon kailangan ng hanggang 3 interceptor para pabagsakin ang isang missile. Dito makikita ang likas na kalamangan ng Iran. Mas madali at mas mura ang magpalipad ng missile sa direksyon ng kalaban kaysa tiyakin ng perpektong coordination upang pabagsakin ng papasok na banta. Mahalagang pag-isipan ito dahil sa mga nakaraang taon, lalo na sa digmaang kinasasangkutan ng kanluran at ng mga kaalyado nito, nasanay tayo sa ideya na halos perpekto ang mga missile defense system. Halimbawa sa mga palitan ng missile sa pagitan ng Iran at Israel mula noong 2024 at 2025, nagawa ng Jerusalem at ng mga kalyado nito na pabagsakin ng higit 75% ng mga ipinakawalang proyekta ng Iran. At maging ang natitirang 25% ay medyo nakalinlang ng numero dahil kasama rito ang ilang missile na sadyang hindi na in-intercept ng Israel sapagkat hindi naman ito patungo sa mga mataong lugar. Subalit kahit gaano kataas ang interception rate sa kasalukuyang sigalot, sapat pa rin ang mga nakakalusot upang magdulot ng seryosong pinsala. So kapag naubos na ang mga interceptor na yan, ibang mundo na ang papasukin nyo, tama? Kung mangyayari yon, ang relative neutrality na napapanatili pa ng ilang bansa sa Gulf ay magiging napakahirap panindigan at mabilis pa itong magbabago. Sa ganitong sitwasyon, karamihan ng pangarib ay dadaloy mula sa Gulf papunta sa Iran, pero may mga komplikasyon na maaaring magtulak sa krisis tungo sa mas delikadong yugto para sa buong rehiyon. Maraming maaaring itawag sa remen sa Tehran, pero ang malambot ay hindi isa sa mga yun. Handa silang gawin ang halos lahat upang manatili sa kapangyarihan. Nakita na natin yan noong January nang libu-libong sarili nilang citizen ang kinitil sa gitna ng mga protesta. At kapag tuluyan silang naipit sa sulok, mahirap asahan na may anumang pipigil sa kanila na ibuhos ang lahat ng kaya nilang ibato. Kahit pa masabi na sa ngayon, may ilang limitation pa silang sinusunod sa gitna ng sigalot na ito. One more front. Kung sa tingin nyo ay sapat na ang lahat ng yan, may isa pang anggulo na dapat pag-usapan. Ang isa sa ilang bahagi ng containment architecture ng rehiyon na kung saan nananatiling buo sa kabila ng kaguluhan ay ang ceasefire noong November 2024 sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Hindi yun perpektong kasunduan, may mga tensyon at political na banggaan sa pagitan ng mga grupo at ng estado ng Lebanon, pero sa loob ng 15 buwan, karamihan ay nananatili ang kapayapaan. At malamang ramdam mo na kung saan ito patungo. Ang kapayapaang yun ay tila naglaho na rin kahapon. Tandaan, isang pangunahing dahilan kung bakit umiiral ang Hezbollah at kung bakit ito sinusuportahan, pinopondohan, at inarmasan ng Iran sa loob ng mga dekada ay upang magsilbing panangga sakaling sumiklab ang digmaan laban sa Iran. Kahit pa matindi ang tinamong pinsala nila sa huling labanan kontra Israel noong 2024, naroon pa rin sila kahit mas mahina kaysa dati. Dahil itinuturing ito bilang isang existential na laban para sa Islamic Republic, tila wala ng pagpipilian ng Hezbollah kundi kumilos. Noong March 1, dumating na mismo ang aksyon na yun. Nagpakawala sila ng mga rocket at drone patungo sa isang Israeli military base sa timog ng Haifa, ang unang cross-border attack mula nang mapirmahan ng ceasefire. Inilarawan ito bilang ganting hakbang para sa pagkawala ni Khamenei. Sa aspetong military, talagang maliit lamang ang naging epekto ng barrage na yun. Na-intercept ng Israel ang karamihan sa mga yun at ang mga nakalusot ay bumagsak sa mga bakanting lugar. At walang naiulat na nakitil, pero ang political na epekto ng paglabag sa ceasefire ay talagang ibang usapan. Bandang alas 3 ng madaling araw, March 2, niyanig ng sunod-sunod na airstrike ang southern suburbs ng Beirut, ang Bekaa Valley at mga baryo sa buong timog ng Lebanon. Sa isang bugso pa lamang, tinamaan na ng IDF ang humigit mulang 70 weapon depot at rocket launching site. Sinundan pa ito ng mga pag-atake sa mga command center, communication infrastructure at maging sa media arm ng Hezbollah sa Beirut. Tuluyang winasak ang headquarters ng kanilang news network, ang Al-Manar TV at Al-Nord Radio. Naglabas din ng evacuation order para sa tinatayang 80 baryo. Karamihan ay nasa kahabaan ng timog na hangganan ng Lebanon at Israel, isang matagal ng kuta ng Hezbollah. Pagsapit naman ng March 3, malinaw na nasa full escalation mode na ang magkabilang panig. Nagpakawala ang Hezbollah ng swarms ng drone laban sa Ramat, David Air Base, mga rocket sa Golan Heights, at isang barrage sa Mashab sa ilagang bahagi ng Israel. Bilang tugon, nagmobilize ang Israel ang mahigit 100,000 reservists at muling naglungsad ang ground operation sa timog ng Lebanon. Tumawid ang 91st Territorial Division sa hangganan upang sakupin ang mga strategic high ground. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang pangyayaring tunay na hindi inaasahan sa kasaysayan ng Lebanon. Para maintindihan ang bigat na ito, kailangang maunawaan kung gaano kalawak ang kontrol ng Hezbollah sa politika ng Lebanon sa loob ng mga dekada. Mula nang itatag ito noong 1982,
unti-unti itong naging parang estado sa loob ng estado. Mayroon silang sariling collection ng buwis, nagpapatakbo ng mga ospital at paaralan, may sariling security apparatus, at nag-ipon ng arsenal na ibinigay ng Iran. Isang inventaryo na sa maraming aspeto ay mas malakas pa kaysa sa opisyal na sandatang lakas ng Lebanon. Sa rurok ng kanilang kapangyarihan, tinatayang mayroon silang 120,000 hanggang 200,000 rocket at missile, at isang malawak na tunnel network sa timog na hindi man lamang ganap na mamapa ng mismong government. Noong 2006 bilang tugon sa digmaan ng tag-init na yon, ipinasa ng UN Security Council ang Resolution 1701. Nakasaad dito na dapat umatras ang Hezbollah sa ilagan ng Litani River at ang Lebanese Armed Force ay sasuportahan ng international force upang panatiling delimitarize ang timog ng bansa. Sa aktual na pagpapatupad, ang UNIFIL ay naging isa sa mga pinakamahal at pinaka-controversial na halimbawa ng pagtingin sa kabilang banda sa kasaysayan ng UN. Ang kanilang mga patrol ay madalas na nililimitahan, hinaharang at minsan pa ay hinaharas ng mismong grupong dapat sana nilang painain. Hindi rin ganap na kasalanan ng UNIFIL ang lahat. Sa ilalim ng batas, hindi sila maaaring magsagawa ng independent operation laban sa Hezbollah nang walang kaalaman sa LAF. Maliban na lamang kung sila mismo ang direktang atakihin. At sa katunayan, ang pagdurog sa Hezbollah ay hindi naman talaga priority ng karamihan sa mga leader ng Lebanon. Matapos ang digmaan noong 2024, na kung saan halos nakaupo lamang ang government ng Lebanon habang muling nakipagdigma ang Israel sa isang paramilitary group sa loob mismo ng kanilang teritoryo, tila ba may possibility ng mabasag ang matagal ng stalemate na ito? Matapos ang ceasefire ang government ng Lebanon, nasawang-sawa na sa panonood kung paano muling nadadamay ang buong bansa sa isang digmaang halos wala naman silang direktang kinilaman, ay tila nagkaroon ng panibagong tapang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, nagsagawa sila ng mga operasyon para kumpiskahin at lusubin ang mga location ng Hezbollah. Ang parehong government na ito na nakitang muli na namang nadadamay ang kanilang bansa sa isang armadong sigalot laban sa kapitbahay dahil sa ugnayan ng Hezbollah sa Tehran ay umabot na sa hakbang na hindi nagawa ng mga nauna sa kanila. Nagpatupad sila ng agarang total ban sa lahat ng military activity at security ng Hezbollah at malinaw ang pahayag ng Pangulo, pinal na ang desisyon na ito, wala nang atrasan. Lahat ng ito ay tumuturo sa isang bagay, isang nagbabadyang apoy sa Lebanon na maaaring kasintindi ng pagguho na kasalukuyang nagaganap sa Iran. At dito muna natin iiwan ang kwento sa ngayon. 5 araw pa lamang ang lumilipas sa pinakamatinding air campaign na nasaksiyan ng gitnang silangan sa loob ng mahigit 2 dekada. Nakamit nito ang mga resulta na hindi may kakaila. Subalit kasabay nito, hindi lang basta nagbukas ng lata ng problema. Parang pinasabog nito ang mismong lata at ang mga piraso ng kaguluhan ay kumalat sa buong rehiyon. Kung magtatagumpay ang Washington sa pagmamaniobra ng isang transition sa loob ng Iran, maaaring sa loob ng umiral na balangkas ang Islamic Republic o sa pamamagitan ng tuluyang pagbabago ng rehimen, habang pinoprotektahan ng mga kalyado at pinakakalma ang Lebanon, tiyak na magiging bahagi ito ng kasaysayan. Para sa mga tapat at taga-suporta ng MAGA, magiging patunay ito na epektibo ang might is right na lapit ni Trump. Subalit napakataas ang hinihinging kapalit at napakahirap ng misyon, at panahon lamang ang makakapagsabi kung kakayanin ba nila itong pamahalaan. Samantala, narito lamang kami upang patuloy kayong bigyan ng update sa bawat takbang. Dahil mukhang hindi na talaga ako makakaalis dito. Kaya naman mag-subscribe ka na sa aming channel at magkita-kita muli tayo sa next pa namin na video.